Hello there mga kabrad! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video ay si Arlene Stone. Kilala niyo ba si Arlene Stone? Meron siyang YouTube channel. Siya ang ating magiging subject ngayong araw na ito. Kasi ay gusto ko siyang bigyan ng tribute. Kasi rami ng ginawa niyang efforts, no? Time, efforts, money para mabigyan ng hustisya ang mga ginawa ng kasalanan ni Kibuloy. Kasi unang-una na, si Arlene Stone mismo ay naging biktima ni Apollo Kibuloy. So, sabi niya, nagkaroon siya ng parang responsibility na dapat ma-save niya yung mga biktima ni Kibuloy na nandun pa rin na inaabuso ni Kibuloy, no? Hindi lang sa human trafficking, pangangalap ng pera, mga money laundering, pati sa pang-aabusong pisikal. Yung mga lalaki, yung mga babae talagang sinasaktan. Binabatukan, si Arlene mismo nakatanggap ng batok, mga batok kay Kibuloy. Napalo pala siya ni Kibuloy ng 60 beses. At ang pangako sa kanya na pag-aaralin siya ay hindi naman nangyari. Pinagkakitaan lang siya ni Kibuloy. Siya ang magiging ating subject ngayon kasi maituturing natin siyang isang bayani. Dahil nag-effort talaga siya, no? Talagang hindi siya tumigil para mabigyan ng hustisya at matigil na ang ginagawang mga masamang gawain ni Kibuloy, mga karimari-marin. Ginagamit niya pa ang anak ng Diyos. No, anak daw siya ng Diyos na na parang si Jesus Christ, parang binablasphemy niya si Jesus Christ na ating Panginoong Diyos. No? Tapos ginagamit niya ang Panginoong Diyos sa paggawa ng masama, no, sa kanyang mga maitim na adhikain. Hindi na siya natakot sa Diyos. So, etong si Arlene ay 15 years old pa lamang ay napasok na sa Kingdom of Christ. At doon ay inumpisan na siyang gamitin. Talagang ginamit siya ng gusto para makakalap ng maraming pera ang Kingdom of Christ, no? Sa pamumuno ng allegedly ng self-announced or appointed Son of God. Buti na lamang at sa wakas ay natapos na ang pagsasamantala na ito ni Kibuloy nang siya ay nahuli. Gusto ko sanang basahin ang Bible verses na ito sa inyo mga kabrad. Patungkol ito kay Kibuloy. Ito ay hango sa mga Hebreo or Hebrews. No? Kapitulo 10, versikulo 28. Ipinapapatay noon nang walang awa ang lumalabag sa kautusan ni Moises kapag napatunayan ng 2 o 3 saksi ang paglabag niya. Kapitulo 10, verse 29, gaano pa kaya kabigat ang parusang tatanggapin ng taong lumapastanganan sa anak ng Diyos at nagpawalang halaga sa dugo na nagpatibay sa kasunduan ng Diyos at naglinis sa mga kasalanan niya. Talagang mas mabigat ang parusa sa mga taong ito na humamak
sa maawaing banal na espiritu. Yan. Pinapatungkulan dyan si Apollo Kibuloy sa verse na yan. Kaya itong si Apollo Kibuloy ay tiyak na sa kabilang buhay ay makatanggap ng pinakamabigat na parusa sa ating Panginoong Diyos dahil sa paglapastanganan niya sa anak ng Diyos na si Jesucristo, no, na parang naging alternate si Kibuloy. Parang naging alternate siya na raw ang anak ng Diyos o appointed son of God. Minsan sinasabi niya appointed lang. Pero pag niloloko niya yung mga kabilang sa kanyang ministry, sasabihin niya son of God. Ganun na sasabihin niya. Pero pag sa labas, yung mga tao appointed lang. Ito pa lang si Kibuloy ay 3 years ago, ayon kay Arling Stone, ay may 42 counts of charges ang naipile pala kay Kibuloy doon sa Amerika. Sabi niya doon sa mga video niya, yung kauna-unahang video ng channel ni Arling Stone. Sa kingdom pala ni Kibuloy, pag ginawa mo ang tama at ipinilit mo, maraming kakalaban sa iyo. Yung mga kasamahan mo rin, kakalabanin kanila pag pinagtanggol mo ang tama. Dito sa ministry na to, ay obey without question. Kahit na masama na yung pinapagawa sa iyo, dapat mag-obey ka lang. No? Kahit na nire-rape ka na, babae ka, bata ka, nire-rape ka na, kasi yung mga bata ron, ginugroom nila, inaano nila yung utak. Parang sinasabi, ibigay mo lang yung sarili mo kay Kibuloy para masanctify ka, parang maging sacred ka. Pag niyari ka ni Kibuloy, magiging sacred ka. Yun ang tinatanim nila sa utak ng mga kababaihan ng mga bata. Pag ibinigay nila yung katawan nila kay Kibuloy, magiging sacred daw sila at tatanggapin sila sa langit. Mabalik tayo kay Arling Stone, kaya niya raw ginawa na tuligsain si Kibuloy ay hindi lang para sa kanyang sarili na inabuso siya, na magkalap ng maraming pera. Hindi naman siya na sexually molested, pero pinahirapan din siya. Talagang nag-effort siya ng gusto. Ang iniisip ni Arling Stone ay yung mga nandun pa sa kingdom, gusto niyang masagip yung mga ginagawang parang mga alipin dun sa kingdom, mga ine-exploit at mga ginagahasa dun sa kingdom. At pati na rin daw para din sa mga nakalaya na, yung nakatakas na nagtatago. Kasi napakarami daw nila na nagtatago sila kasi papatayin sila ng angel of death. Kaya gumagawa ng effort, hindi tumitigil itong si Arling Stone sa pagtuligsa kay Kibuloy para matapos na ang kasamaan nito. Noong 2004 ay nag-migrate siya sa Amerika. But before that, nakasalamuha niya yung mga naging biktima ni Kibuloy na nagtatago. At doon sinabi sa kanya yung karanasan nila. Pero, ang sabi niya, ay hindi magagawa ni Kibuloy yan. No, hindi niya pala alam na mayroon palang inaabuso si Kibuloy. No? Nakalabas siya noong 2000 Tapos papunta siyang abroad Tapos narinig niya to. Sinasabi niya, hindi totoo yan. Yung pala, totoo pala yung sinasabi ng mga tao na yun. No? Inamin niya talaga na na-deceive siya. Kasi, siyempre hindi naman aaminin ni Kibuloy sa kanya yun. Tsaka hindi naman sila nag-uusap ng mga inabuso niya nung nandun pa siya. So dito niya lang nalaman nung nakalabas na siya at bago siya pumunta ng Amerika para mag-migrate at magtrabaho at mag-aral. Dalawa pala yung nagsabi sa kanya ng kanilang mga karanasan doon, dalawang babae pala. Tapos
naisip ni Arlene Stone na nung naglilinis daw siya sa kwarto ni Kibuloy, nakita siya ng ng mga maraming mga tissue na na may mga malalagkit, ganun. Tapos pinagtagni-tagni niya raw at nag-research pa siya at tinawagan niya yung mga iba pang lumabas na mga pastoral at inalam niya kung ano ang naging dahilan at bakit sila umalis sa ministry. At nalaman nga niya ang dahilan ng kanilang pag-alis sa ministry kay Kibuloy. Then, from Minnesota raw sa US, ay bumalik siya sa Kingdom of Christ. No? At ganun pa rin daw ang trato sa kanya. Parang full-time worker. Nung nasa LA na raw siya, ay namatay yung isang kasamahan niya dito sa Pilipinas. No? Hindi naman niya nabanggit kung pinatay o ano ang kinamatay. Hindi na lang daw nalaman nung namatay, napatay na siya. Sabi ni Arlene Stone. Ngayon, nung nasa LA na siya, ay nakapag-asawa siya ng piloto. Pag napupunta sa Amerika, si Kibuloy ay maganda ang trato sa kanya. Dahil ang target ni Kibuloy ay ang asawa niya na piloto. Kasi nung panahon na yon ay bibili si Kibuloy ng unang eroplano niya. Gusto niyang gawing piloto yung asawa ni Arlene Stone. Kahit na anong pilit nila sa asawa ni Arlene Stone, ay hindi pumayag yung piloto kasi matalino yun eh. Nag-iisip siya ng ng talagang magaling, matalino yung critical thinking and analytical mind. Meron siya, pati nga yung mga anak ni Arlene Stone eh. So, hindi talaga napapayag na maging pilot ni Kibuloy yung piloto. Alam nyo, ang sabi nila Kibuloy kay Arlene Stone, sabi niya, hiwalayan mo yung asawa mo, hiwalayan mo. Sabi ba naman kay Arlene Stone? Pero hindi hiniwalayan ni Arlene Stone ang asawa niya, mahal na mahal niya yun eh. At may mga anak siya ron. Ngayon, ang ginawa na lang ng ministry ni Kibuloy ay pinapatira doon sa bahay ni Arlene Stone yung 5 hanggang 6 na tao. Doon tumitira sa kanya, then nagsusulisit sa labas araw-araw. Doon natutulog. Pero sa araw ay nagsusulisit. Ganun ang nangyayari. Dahil illegal ang solicitation na ginagawa nitong mga tauhan ni Kibuloy doon, ay nahuhuli sila ng mga pulis doon. At itong si Arlene Stone ang kumukuha sa kanila. Kinukuha niya sa jail itong mga nahuhuli na mga tauhan ni Kibuloy. Ngayon, siya rin ang nagpaplano kung saan magkakala o manghihingi ng pera ang mga nakatira sa kanya. No, kasi kabisado na ni Arlene ang Minnesota. No, nakatira na siya uli sa Minnesota, no, kasama yung asawa niya. At dun nga, nakatira sa kanila yung mga tauhan ni Kibuloy, 5 hanggang 6. At doon natutulog. Ngayon, si Arlene Stone ang nagpaplano kung saan dapat pumunta araw-araw para mangalap ng pera o mamalimos. At inamin din at sinabi ni Arlene Stone na halos lahat ng pera niya pinapadala niya sa kingdom. Sa kingdom, kay Kibuloy. Ang dami raw niyang pledges, mga tithes, kung ano-ano. Halos wala na raw natitira sa kanyang panggastos niya. Pinapaladala niya raw lahat yung pera niya. Thinking na yung mga kamag-anak niya, yung nanay niya, ay walang mga pera. Pero pinapadala niya yung pera niya dun sa kingdom. Noong 2008, ay nag-divorce sila ng asawa niyang piloto. Ganun pa rin, tuloy pa rin yung mga tumitira kay Arlene Stone na na mga nagsusulisit.
Ngayon, ay kailangan, no? Nangailangan yung mga nagsusulisit ng sasakyan kasi hindi naman pwedeng ipagamit ni Arlene Stone yung sasakyan niya dahil nagtatrabaho siya. So ang ginawa niya ay rumenta siya ng sasakyan para dito sa mga nagsusulisit na ito. Ang nangyari one time ay naibangga nitong mga nagsusulisit yung sasakyan na nirenta ni Arlene Stone. Ngayon, alam nyo, ang ginawa ni Kibuloy, sabi niya kay Arlene Stone, ikaw na lang ang magbayad. Sarilinin mo na lang ang pagbabayad dyan sa sasakyan na yan. Para tulong mo sa ministry. Yan para kasihan ka ng Diyos, ganun mga sinasabi ni Kibuloy. Ito naman si Arlene Stone, talaga, lokong-loko pa siya nun sa ministry na yan. Ginawa niya nga, binayaran niya talaga, nagkahirap-hirap siya. Dahil ang laki ng binayaran niya, ang mahal ng sasakyan. $18,000 ang binayaran ni Arlene Stone. Ang tagal niyang binayaran yun, talagang sumakit ang loob niya dahil siya ang nagbayad. Pero hindi siya kasama ron sa pagkabangga ng sasakyan. So, dahil sa pagkabangga na yun ng sasakyan at binayaran ni Arlene Stone ang damage na inabot ng $18,000 ang ibinayad ni Arlene Stone. Ang tagal niyang binayaran yun. At yun ang naging dahilan ng paghihiwalay nila. Nagalit sa kanya yung asawa niya. Kasi imbis na sundin niya yung asawa niya, ay yung kingdom, yung si Kibuloy ang sinusunod niya. Tapos, nung naghiwalay silang mag-asawa, pinipilit siya ni Kibuloy na bumalik sa ministry. No? At pinapagawa siya ng commitment letter na sinasabi na talagang gustong-gusto niyang makabalik sa ministry, na nagpapatunay na siya pa mismo ang gustong bumalik sa ministry. Ayaw ang gumawa ni Arlene Stone ng commitment letter. So nagalit si Kibuloy sa kanya. Inaway-away nila si Arlene Stone. At nalaman ni Arlene Stone na kaya pala siya binipilit bumalik ay para magkaroon ng fake marriage, no? Fake marriage between Arlene Stone tsaka sa mga ministro dun sa kingdom para makapunta ng Amerika. Kasi nga, si Arlene Stone ay US citizen. Nagagamitin nila si Arlene Stone para makapunta yung ibang kasapi ng kingdom sa Amerika nang makapagsulisit din. So, dahil ayaw ni Arlene Stone yung mga gustong ipagawa sa kanya ng kingdom, ay binigyan siya ng disconnection notice na parang na siya, kick out na, wala ka na sa amin. Sabi ganun ng ministry ni Kibuloy. So, from there on, ay dinibote na ni Arlene Stone ang kanyang sarili para tuligsain si Kibuloy. Ito nga, di ba nag-create siya ng kanyang YouTube channel para doon niya banatan si Kibuloy? Ayun, buti na lang at nagkaroon ng resulta, di ba? Kaya dapat ay pasalamatan natin itong si Arlene Stone sa kanyang ginawa na yan. Alam niyo ba na siya talaga ang nagtulak, no? Hindi itong si Risa Hontiveros, konti lang ang ginawa niyan. Si Arlene Stone talaga ang napakaraming ginawa para madala sa hustisya si Kibuloy. Ngayon, nagagalit siya noong 3 years ago kasi nga
na nalaman niya na i-open ng DOJ yung kaso ni Kibuloy na dinismiss na sa Davao kasi nangangamba si Arlene na baka imbis na mahuli ng Amerika si Kibuloy ay idetini si Kibuloy ng DOJ o ng NBI kasi nga dun nga sa i-open na mga kaso, hindi ba? Yung mga dinismiss na kaso na napakaraming rape charges kay Kibuloy, dinismiss yun. Tapos ang ginawa ng mga biktima, dahil nga talagang biktima sila, ay dun nila ipinasa isinabmit para makuha nila ang hustisya sa DOJ. Pero tinulugan yan tinulugan. Lalo na nung panahon ni Duterte, kasi kapanalig ni Duterte si Kibuloy. Kaya ayaw buksan nung panahon na yun. Sakalang naisip nilang buksan nung may kaso na si Kibuloy dito sa Amerika ng 42 counts ng criminal charges. Sakalang bubuksan. Pero ayun nga ang inaalala ni kasi gusto ni Arlene Stone na sa Amerika maparusahan si Kibuloy para walang mangyaring hocus-pocus. Kasi dahil napakamakapangyarihan ni Kibuloy ay kayang-kaya niyang i-hocus-pocus ang mga politiko kasi marami siyang mga kasapi na ipangbebentahin niya na bubuto sa mga tumatakbong politiko para hindi siya maparusahan, para hindi siya makasuhan. Yun ang iniisip ni Arlene Stone na dapat doon sa Amerika ma-indict si Kibuloy. Hindi niya alam na ang kasalukuyang Pangulo natin ay maayos naman at hindi kinakampihan si Kibuloy. Hindi kinakampihan na talagang dadalhin sa hustisya si Kibuloy sa ilalim ng pamumuno ng ating butihing presidente na si Bongbong Marcos. Ayan po mga kabrad, ibigay ko po ang konting background ni Arlene Stone. Si Arlene Stone ay isang ulihan, talagang hangang-hanga po ako sa kanya, kaya ginawa ko itong video na to. Dapat po siyang maparangalan o kaya mabigyan man lang ng reward dahil sa ginawa niyang effort. Talagang kinalaban niya ng gusto, tinaligsa niya si Apollo Kibuloy. Hindi siya tumigil hanggang sa nahuli si Pastor Kibuloy. Talagang inabangan ko yan. Lagi ko pinapanood si Arlene Stone magmula nung una hanggang huli. Kaya dapat ay makatanggap siya ng isang pagkilala. Dito man lang sa aking channel ay makilala at makatanggap ng karangalan si Arlene Stone. Sa iyo, Arlene Stone, in behalf of the Filipino people, ay pinasasalamatan kita sa iyong ginawang kabayanihan, over and beyond your physical security. Talagang pinaglaban niya yung mga tao na mga pinahihirapan ni Kibuloy sa kanyang ministry at yung mga nakatakas nga sa mga kuko ni Kibuloy. So mga kababayan, ay andito po ang pakilala ni Arlene Stone. Pakinggan po natin siya. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila.
Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po, at ang una po naming natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David, 7 po yung association. Hindi nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Ngayon po, kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Maynila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers, at kami po ay disfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po, at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Ng mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros for looking into this matter at sa iba po ng mga mambabatas natin. Ayan po, napakinggan po natin si Arlene Stone. Napakaswerte po natin at nagkaroon tayo ng ganitong klase ng tao dito sa Pilipinas. Mabuhay ka, Arlene Stone, isa kang bayaning Pilipina.